panandalian lamang, siguro hindi gaano tatamaan ng remittances. Pero right now, I think 2.1 million sa mga overseas Filipinos ay nakabase sa gitnang silangan. At isa sa 5 overseas Filipino ay actually nasa gitnang silangan. Nagpapadala sila ng humigit kumulang 6.5 bilyong piso kada taon. Kung panandalian lamang yung gera, nakita naman natin yung mga nakaraang gera, whether sa Iraq, sa Libya, sa Yemen, yung mga Pilipino pinipiling manatili kahit may gera kasi nga wala silang mauwiang trabaho. So kung panandalian yung gera, malamang kaysa hindi, makawawa ang mga apektadong Pilipino. Pero siguro kung panandalian lamang, magtutuloy-tuloy pa rin yung paglagli nila sa ibang bansa, sa Middle East, at sa pagpadala ng remittances. Ang mas problema dyan ay kung tumagal yung gera at mabawasan ang pag-deploy ng OFWs doon or may umuwi kasi hindi makabalik doon. Kung gano'n ay kung tumagal mahigit 6 na buwan, 1 taon yan, pwede asahan mababawasan ang deployment ng OFW sa gitnang silangan at inaasahan sa darating na taon, mababawasan din actually ang pagpapauwi ng remittances. At right now talaga, hindi garantisado na ma-maintain yung 6.5 bilyong piso na remittances sa darating na taon at lalong pabagal ng ating ekonomiya, lalong mahirapan makahanap ng kabuhayan ang mga pamilya ng mga OFWs natin. Sir Sunny, though it's early to say na yung effect talaga is nandiyan kasi ilang araw pa lang naman no, yung nangyaring kaguluhan o tension po dyan. Pero kayo ba sa Ibon Foundation, is it better na magpatupad na lamang po ng mandatory evacuation or repatriation ito pong mga Pilipinong nagtatrabaho sa mga bansa sa gitnang silangan at kasi sa ngayon meron po yung mga ilang mga kababayan natin na nagpahayag ng kagustuhan po nila pero marami pa rin mga kababayan po natin yung nagsabi na okay pa kami dito, wala pa namang nangyayari so we will stay here pa dahil sa takot namin na baka sa halip na mamatay kami dito na masabugan ng bomba, mamatay kami dyan sa Pilipinas ng dilat ng mata dahil sa gutom, Sir Sunny. Well, sa amin, tama kayo, Bobo Jesse, yan ang problema eh. Sa desperasyon ng mga Pilipino, kahit may gera, mananatili sila. At titignan talaga natin yung record ng mga OFW sa mga nakaraang gera. Even yung isa sa pinakamalalang gera sa gitnang silangan, yung paglusob din ng US. US palagi ang pasimuna naman ito, yung gera dun sa Iraq. Sa pangkalahatan, hindi umuwi yung mga Pilipino. At nagtalagang tiniis lang nila kung ano naman ang paguluhan doon kasi nga wala silang mauwiang trabaho. Dapat maging mandatory yun. Sa amin, choice ng Pilipino kung mag-stay doon. Kung gagawin mandatory ng gobyerno yan, parang tingin ko sa amin parang pakita ng tao lamang na aksyon yan. Ang pinaka-mahalaga sana gagawin ng gobyerno, hindi naman nawawala yung sigalog niya sa gitnang silangan. Ang tanong, bakit kulang palagi ang trabaho sa Pilipinas? Bakit hindi mas malayong tanong ng gobyerno at sa halip na i-facilitate mga ibang bansa yung mga Pilipino at iuwi kahit na mandatory kung may gera, pag di nila i-effort talaga sa isang strategic na plano, palakasin ang lokal na industriya, palakasin ang lokal na agrikultura, para may sapat trabaho dito, para hindi mga ibang bansa. So para sa amin yung mga agarang aksyon, minsan, totoo lang, no, medyo parang pakitang tao lamang yun kasi hindi na-resolve yung punot-dulo ng problema. Bakit kulang ang trabaho sa Pilipinas? Yes po. So, do you think our government can provide enough or quality jobs para po maging trabaho ng mga kababayan po natin na uuwi dito po sa ating bansang Pilipinas, Sir Sunny? Garantisado, hindi sila nakapagiging trabaho. Kaya ng ibang bansa, yung mga Pilipino, sila ang trabaho dito. So, 100% walang mauwi ang trabaho yung mga OFWs. Kung may mauwi ang trabaho, baka may ma-displace naman na hindi nag-abroad na mawawalan ng trabaho. Ikalawa, nagulat kami sa isang budget ng 2026 na daang-daang bilyong piso meron pa rin pork barrel. Sa kalsada, sa tulay, sa gusali. Nagulat kami. Yung budget ng Department of Migrant Workers, 11.5 billion lamang. Mas malaki pa yung kontrata ng madiskaya sa isang taon kaysa buong budget ng Department of Migrant Workers. Nakita namin yung ayuda para sa mga OFW na ngailangan doon. 2.5 bilyong piso lamang ang naka-budget for 2026. So sino mo yun? 2.5 bilyong piso lamang ang budget ng gobyerno for OFW assistance. I-divide natin yan by humigit kumulang
2.1 million na overseas Filipinos sa gitnang silangan, mga 1,100, 1,200 pesos lamang per overseas Filipino sa gitnang silangan. So, alam mo, even sa prioridad ng gobyerno, wala actually siya nakalaan na pondo para tulungan yung lahat na nangangailangan ngayon sa gitnang silangan.